mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak, at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Kung inyo pong napansin, napakalinaw naman ng ebanghelyo natin ngayon. Ano ho? Kaya't kung inyong mamarapatin, ay nais ko sanang mag-focus muli sa unang pagbasa. Galit naman ngayon, ano ho? Ang naghari sa puso ng mga bumubuo ng Sanhedrin. Kaya ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Kahapon, inggit pa lang. Kaya ikinulong nila ang mga apostol. Mas matindi pala ang galit kaysa inggit. Ano ho? Nainggit sila, ipinakulong. Ngayon nagalit, gusto nang ipapatay. Kung inyo pong napansin ulit, nag-e-escalate ang intensity ng damdamin. Parang hagdan, umaakyat na ganyan. Bumibigat din ang kayang gawin habang bumibigat ang pakiramdam. Mahalagang mabantayan po natin kung nasaan na tayo sa pag-akyat na ito ng ating emosyon. At bago ang susunod na hakbang, ay makapagdesisyon tayong matibay na tumigil muna sandali, umupo, at huminga ng malalim. Ang mahirap nga lang talaga, ano ho? Nalalaman lang natin na nadaig na tayo ng ating emosyon at ng pinakamabagsik nating kalaban, ang ating sarili, kapag tapos na. Nahimasmasa na tayo at nag-uumpisa na tayong magsisi sa ating nagawa.
pinapalo ang sariling ulo at tinatanong ang sarili, what were you thinking? Yan nga siguro ang problema, no? We were not thinking. Ano bang iniisip mo? Ginaganyan natin sarili natin. Ba't mo nagawa yun? Alam mo namang mali yun. Ang problema nga, hindi tayo nag-iisip. O kung nag-iisip man tayo, hindi tayo nag-iisip ng matuwid o ng tama. Gaya po ng inggit kahapon, mga kapatid, hindi naman sana masama ito, ang galit. Kung mananatili itong karanasan, experience, at kalagayan, state, normal na emosyon po ito na dapat pakinggan, babaran, at tambayan hanggang ma-dissipate. Dahil may mensaheng dala po ito sa atin. Hindi pa ho ito saklaw ng moralidad hanggat hindi pa na-i-express. Ayun, ano ho? Sasabihin nyo, Father, di ho ba ang galit isa sa mga capital sins? Tama po kayo. Tama po kayo. Isa sa mga capital sins dahil ito po ay pinagmumulan ng kasalanan. So pag may ginawa tayo na masama sa ating sarili at sa ating kapwa, dala ng galit, ayun, nagiging kasalanan. Pero kung pakiramdam pa lang, wala pa tayong ginagawa, wala pa tayong sinasabi, hindi pa tayo nagmumura, hindi pa kasalanan. Dito lang po tayo entitled sa ating pakiramdam. Ang akin pong priesthood, isang halimbawa, hindi ako entitled dito. Ipinagkaloob ito sa akin bilang isang regalo. Ano man ang inyong tinatangkilik, kayamanan man yan, karunungan, degree, hindi kayo entitled dyan. Entitled lamang tayo sa ating feeling, pakiramdam. At wala pong makapag-aalis niyan sa atin, sa entitlement na iyan. Kaya po, kung minsan may nagsasabi, Father, gusto kong maalis sa akin itong galit na ito. Bakit ba ako'y galit na galit lagi sa aking biyanan? Wala namang ginagawa sa akin masama. Galit na galit ako sa kanya. Father, gusto kong maalis itong aking suklam sa aking manugang. Sasabihin ko naman, naku, pasensya na ho kayo. At pari lang po ako. Hindi po ako salamangkero. Pag inalis po sa inyo ang inyong pakiramdam, hindi na kayo tao. Robot na kayo. O tuod. O poste. Sino ka man ngayon, ano man ang iyong tinatangkilik, gaya ng nabanggit natin kanina, hindi ka entitled dyan. Pero sa feeling mo, entitled ka. Hindi dapat ini-invalidate ang pakiramdam o binabaliwala. Siguro nakaranas na kayo ng ganun, ano ho? Nung kay bata pa. Umiyak kayo, in-invalidate ng inyong nanay o ng inyong tatay ang inyong pakiramdam. Iiyak-iyak ka dyan, tumahan ka nga. Ayaw mong tumahan, palo. Lalo kang umiyak. Pinalo ka, di ba? Kaya ka umiyak lalo. Magpakalalaki ka nga. Susuot kita sa sako.
at ihahagis kita sa dagat. Ganyan, ano? O kaya naman, babae, magpakatino ka nga. Para ka diyang kung ano-ano nang masasabi. Tigil ang pag-iyak. Tigil ka naman sa pag-iyak. Hindi iginalang ang iyong pakiramdam. Kaya ka pala umiiyak dahil nasaktan ka. Meron akong kilala, actually nanay ko, ma-share ko lang sa inyo. Pag iyong apo niya ay umiyak, tatanungin niya, bakit ka naiyak? Kasi po ganito at ganon. Nakuy, oo nga naman, nakakapaiyak nga talaga yun. Tapos, tigil ang pag-iyak dahil kanyang vinalidate yung pakiramdam. In-affirm niya na oo nga, siguro kung ako nga ikaw, mapapaiyak din ako. Ayun, Okay. Mahalaga po ito, yung pakiramdam natin dahil dito po natin nasusuri ang sarili nating mga pagpapahalaga, yung mga values natin. Halimbawa, may nakita ka, sinapak, may kapansanan na nga, sinapak pa, nagalit ka ngayon. Baka sinasabi noon sa'yo na, abay, mahalaga rin siyang tao. Sinasabi noon na meron kang sense of justice na hindi siya dapat palasubasin ng kapwa. Mahalaga po ito dahil sinasabi rin ito sa atin ang dahilan ng ating pag-iral o existence. Diba? Kaya tayo nabubuhay, ginawa tayo ng Diyos sa kanyang image and likeness. Mahalaga tayo sa kanya. Mahalaga po ito dahil dito rin natin nakikita sa pamamagitan ng ating pakiramdam ang mga nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Hindi na ako magbibigay ng example. Alam nyo ito, may mga nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Yung mga dahilan kung bakit tayo nagsusumikap sa araw-araw, kung bakit tayo bumabangon, naghahanap buhay, kung bakit ipinagdarasal natin sila. At dahil ito po ay mahalaga, kinakailangan po natin itong pakinggan at pakinggang mabuti. Baka sakali po kasing mas maintindihan natin ang ating sarili. Halimbawa ay kung bakit napakarami ng pagbabagong nagaganap sa ating pangangatawan. Pagharap mo sa salamin, iba na pala. Parang hindi naman ako ganito noong huli akong humarap sa salamin. Bakit napakarami ng mga ganito? Wala naman to noon. Meron na ngayon. At kung napakatagal na tayong laging galit, chronic kung tawagin, baka sakali ring matulungan natin ang ating sarili para maharap ang nakaambang panganib na dulot nito sa ating kalusugan. Kasi, lagi kang galit, di lagi ka ring stressed, kaawa-awa ang iyong puso. Okay. Wala ito rito sa aking kodigo, pero naisip ko lang ngayon, naalala kong i-share sa inyo. Nakaka-addict din po ang galit. Alam nyo yon? Nakaka-addict. Lalo na kung dahil sa iyong pagpapakita ng galit, ay nakukuha mo ang iyong gusto. O, diba? Tignan mo yung bata, naglupagi. Gulong sa kalbukan, tulo ang sipon at luha, ay para matigil na lang, ibigay na lang ang gusto. O naidakuha ang gusto. Kung minsan nadadala natin yan hanggang sa pagtanda. At nagiging
dahilan para makipag-ugnayan sa ganoong paraan. Okay. Tinitingnan ko ang oras. Mahaba pa. Wala nang misang sunod. Nagagalit tayo pag pagod tayo, di ba? Magandang malaman natin, saan ba nanggagaling ating galit? O pag pagod tayo, galit tayo. Pag gutom tayo, di ba? Pag nabusog na tayo, nakangiti na. Nakangiti na. Nawawala na ang galit, ang init ng ulo. Nagagalit tayo pag naaargabyado tayo, nalamangan. Nagagalit tayo pag malungkot tayo. Ba't ba ako malungkot? Hindi ako dapat magpakalungkot. Magagalit tuloy tayo sa ating sarili. At nagagalit tayo pag walang pera. Ano ho? Kaya baka sign yun. Alam ko na, siguro walang pera to. Laging galit eh. Yan. Nagagalit din tayo pag pinapatawan tayo ng mga hindi makatarungan o hindi realistic na mga demands sa ating hanap buhay, ng ating mga partners, ng ating mga significant others. At pag hindi tayo makasulong para gawin ang mga dapat nating gawin, stuck tayo, nakakagalit. Nagagalit tayo pag meron tayong sakit. Pag nabiktima ng krimen o karahasan at kawalang pakundangan o pakialam ng kapwa sa atin o sa iba na nasaksihan natin. Ang buong paligid, mga kapatid, maging ang ating sarili ay punong-puno ng mga dahilan para ikagalit. Ang tanong po sa bandang huli, paalipin ba tayo sa ating galit? Hahayaan ba natin diktahan tayo lagi ng ating emosyon? Alam nyo, sa Ministry of Accompaniment o yung sa counseling, spiritual direction, napakarami pong subok na mga paraan para tulungan ang taong galit. Pero sa pangkalahatan, sa atin pong purpose, sa general audience, ang lumulutang na maaaring magawa ninuman ay ang pagpapatawad at ang pagkukultivate ng pusong mapagpasalamat. Pagpapatawad at pagpapasalamat. Forgiveness and gratitude. At mula doon, uusbong ang graciousness o kagandahang loob. At paminsan-minsan ay matulog din naman. Mag-exercise. Tumawa. Kahit hindi katawa-tawa ang tinatawanan. Alam niyo, pwede nating dayain ang ating brain eh. Hindi niya alam noong part ng ating brain na nagbibigay sa atin ng masayang pakiramdam, hindi niya alam kung katawa-tawa o corny ang joke. Ang alam lang niya, tumatawa ka. Kaya bibigyan ka niya ng masayang hormones. Ayun, pwede mong dayain ang sarili mong brain. Subukan din natin ang mahinahong pamamaraan. Mahinahong pamamaraan. Gentleness. At dito kailangan po natin ang grasya ng Espiritong Banal. Tanggapin nating mahirap pa rin itong gawin. Oo nga, mahirap pa rin gawin. Kahit nasa tulong ng grasya. It's never easy. Pero kung wala po nito, kung wala pong grasya, imposible po ito. Mahal na poong Jesus Nazareno, ituro niyo po sa amin ang inyong paraan ng kapakumbabaan at kahinahunan.